we all get to heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In their mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of living glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the cross before us, on His beauty we'll behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Okay, mayong buntag sa atong tanan mga bigsunan. Atong layo-layo, dol-dol lang mo kay tayo matugan atong tingog. Diri na lang kasi pastor. Diri oh. Diri. Ilang para mas makita natin. Okay, sa panahon nga sama nini mga kaigsuonan, ang pagdasig sa presensya sa Ginoo mao gyud ang atong kinahanglan. Tungod kay do kini nga panghitabo, hitabo gyud. Pero wala tang mag-expect nga karon na. So muna magsunan nga ang kinabuhi sa tao na yun siya ay kinutuban. O nga ingon sa pulong sa Ginoo nga nagtakda siya adlaw sa pagkatao o nagtakda pud siya panahon sa pagkamatay. So sinong Samuel, na tao siya, nahimugso siya physically, nahimugso pud siya spiritually, o karon namatay siya physically. Nahuman na ang Ginoo sa iyang kinabuhi, o karon siya
gikuha na sa Ginoo pinaagi sa pisikal nga kamatayon. Karon magsuunan magapamalandong ta sa pulong sa Ginoo, then magahatag ka nato og pagdasig, paglig-on labi na sa pamilya hingkundan, kay dili mampod sayon ang pagpati kung naay mangingani. Although dili ta mag-uol, kay sinong Samuel namatay siya nga adunay kasiguruan sa iyang kalag. Pero ang dili nato mapuganon niya pamingaw. No, pamingaw. So dili pa na mabati karon ilang pagkaadlaw. Kaya ang pamingaw niya. Okay. So basahon na ako ang pulong sa Ginoo dinhi sa Pinadaya kapitulo 14 bersikulo 13. Unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, isulat kini sukat karon, ulan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo, og mitubag ang espiritu matuod gayud kini. Makapahulay na gayud sila og ang mga bunga sa ilang pag-alagad mauban kaniya. Sunod nato sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, kay tungod niadtong nangamatay na, aron dili kamo mag-uol sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kang Isus banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Isus. Ang pagtulun-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una niadtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando og ang tingog sa arkanghel, ingon man ang landog sa trumpeta sa Dios. Og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa niadtong adlaw, hayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo, og kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagkasigay kamo tungod niining paglauma. Ama namo nga langitnon, nagapasalamat kami bisan niining nga mga panghitabo kami makadangop kanimo og ang imong mga pulong makahatag kanamo sa pagdasig o paglikod. Panalangin ang among makasing-kasing samtang kami magapamalandong niining nga mensahe. Aron sa niya na Ginoo magahatag kanik kalikon sa paghupay sa mga kagun-anan sa mga kaigsuonan o magahatag og kalipay og kadasig tungod kay imong gipadayag sa imong mga pulong nga ang nangamatay nga nagtuo kanimo imong pagabanhawon o gipauban diha kanimo. Salamat Ginoo ug ang imong balang presensya magapadayon nga magauban kanamo niini nga takna sa kabuntagon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Adunay importante kaayo nga mga butang sa kinabuhi sa mga nag-alagad sa Ginoo. Base sa bersikulo nga atong gibasa mga kaigsuonan. Ang pulong nga bulahan o ang pulong nga madaugon. So duha lang ka butang akong i-share karon. Ang pulong nga bulahan o madaugon. Dinhi sa kalibutan adunay duha ka mga temporaryo. Ang atong kinabuhi temporary. Ay dili ta permanente dinhi sa kalibutan. So temporary ang kinabuhi nato niini nga kalibutan. Unya kung mamatay pud ta physically, ang atong patayng lawas temporaryo pod dito sa lugnanan. Kaya nga naman tungod kay may adlaw nga ang mga patayng lawas panhawon aron dad-on sa Ginoo dito sa eternal nga paingnan niya. Sa mga bersikulo nga atong gibasa mga kaigsuonan, ang unang pulong nag-ingon dito nga bulahan. Bulahan ang nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Bulahan ang mga nangamatay nga nag-alagad sa Ginoo kay makapahulay na sila.
Sinong Samuel nakapahulay na gikan sa iyang balatian, gikan sa iyang trabaho, sa tanan nga physical nga activities nakapahulay na siya. O dili lang ang iyang physical mo'y nakapahulay mga kaigsunan, hasta pod ang iyang kalag. Kay ang iyang kalag naa diha sa Ginoo. So nindot ang kapahulayan nga gihatag sa Ginoo. Dili sama sa kapahulayan ining kalibutan, kundi kapahulayan diha sa presensya sa Dios. O ingon siya nga bulahan. Ang uban moingon kung nay mamatay, moingon sila consequence, diba? Ang uban pod kung mamatay, moingon sila nga swerte. Na may swerte nga kamatayon? Oh. So daghan ang pwede isulti, pero ang Biblia nagingon bulahan. Mao nga ang mga nag-alagad sa Ginoo, panahon nga kita mamatay sa physical, bulahan. Amen. Amen. So nindot kayo ang pagkamatay ni nung Samuel kay bulahan siya. Amen. Unya ang usapod nga makapadasig maigsunan, kung ang usa ka tawo nga mamatay, kana bitaw kabalutan nga nag-alagad sa Ginoo, kabalutan nga kanang gatuo siya sa Ginoo, dili kayo bugat dawaton. No, dili kayo bugat dawaton. Tungod kay kabaluta nga ang iyang kinabuhi sigurado sa tubangan sa Ginoo. Mas maguol pa ang pamilya nga mabilin kung ang mamatay wa gyud nag-alagad sa Ginoo. Pero kung nag-alagad sa Ginoo, dili kaayo maguol. Tungod kay naa ang kinabuhi diha sa Ginoo. Dahil na ikaduha nga pulong, nag-ingon siya dito sa unang Tesalonica 4 nga aron dili kamo mag-uol sama sa mga tao nga way paglaom. Kita nagtuo nga si Isus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Isus banhawon og dadon sa Dios, uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Dili lang bulahan ang nangamatay diya nga nagalagad o nagtuo kang Ginoong Hesus, kundi aduna siya kinabuhi nga madaugon. Victorious life. Tungod kay siya pagabanhawon pag-usab sa Ginoo. O human nga siya banhawon sa Ginoo, ubanon siya sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Kinara may duha kapaingnan sa tao, eternal damnation o eternal life dito sa gingharian sa langit. Mga maigsunan, usa kini kapagdasig nga kitang tanan kinahanglan magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. O kung adunay mga igsoon nga wala pa nag-alagad sa Ginoo, pangitaa ang Ginoo, alagari siya, tuuhi siya, dawata siya sa imong kinabuhi, aron mahimo sa ikaw nga bulahan unya pag-abot sa imong physical nga kamatayon. Dili lang nga ikaw mabulahan, kundi mamatay ka nga madaugon. Kung nga ang pulong sa Ginoo kanunay nagapasidungog, nagapasidaan kanato mga kaigsuonan, tungod kay ang atong kinabuhi ng kalibutan temporaryo lamang, apan adunay eternal nga lugar nga giandam sa Ginoo. O kato ang gusto sa Ginoo nga atong paingnan. Mao nga maningkamot ta nga atong sundon kung unsa ang gusto sa Ginoo nga atong paingnan. Now, ang kamatayon po sa mga Kristohanon sa Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ang kamatayon sa mga anak sa Ginoo, saints, o kining mga santo, ang itawag din nga santo magsunan kanang mga Kristohanon. Dililon sa tubangan sa Ginoo ang kamatayon. O sa Kristohanon, mga igsunan, ang kamatayon daw natulog lamang. Katong mga nangatulog diha kang Kristo, sila pagapukawon, pag-abot sa pagkabanhaw. So mura lang taday og natulog. Kay nga naman moabot ang adlaw nga kita pagapukawon sa Ginoo. So dili lang kutob nga bulahan, dili lang kutob nga madaugon, kundi precious, bililon sa tubangan sa Ginoo ang kamatayon sa iyang mga anak. Pero magsunod adunay warning.
Kay dinhi sa Ezekiel chapter 18 verse 23. Ingon ang Ginoo, dili ako malipay kung mamatay ang makasasala. Palabihon ko nga maginulsol siya sa iyang sala o mabuhi siya. So adunay kalainan kung ang mga nagalagad sa Ginoo mamatay, bililon sa tubangan sa Ginoo. Pero kung ang mamatay wala mag-alagad sa Ginoo, ang Dios dili malipay. So magsunan, andaman nato ang kamatayon, bisan sa atong kamatayon, ang Ginoo mahimong malipay. Amen. So mao ni ang pulong sa Ginoo na naghatag og pasidaan ug matud pa dinhi nga ang mga pamilya hingtungdan dili kamo mag-uol. Tungod kay ang inyong amahan sa pamilya nga ipanaw naa siya'y paglaom. So mao kana ang butang nga maghatag og comfort kalig-on sa inyong panimalay. So salamat kayo og labi kay paminaw no kanang paminaw ta sa istorya before na namatay si Nong Samuel. Nindot ang mga conversation nila. Kana bitang walay kaguol nga nabilin. Puros nindot ba? No, hantod niya ikuha jud siya sa Ginoo nga malinawon. Andam siya o kapilapod ang pamilya. So mga kaigsunan, mao ni ang pulong sa Ginoo alang kanato sa mga hingtungdan. Ayaw kamo kagool tungod kay sinong Samuel namatay na madaugon. Ang Ginoo magahupay sa inyong mga kaguanan o pamingaw sa atong physical nga mga pagkapi. Ug sa mga kaigsunan nga naminaw sa pulong sa Ginoo, mao kini ang dako nga warning alang kanato kinahanglan magkinabuhi ta nga anaa gyud sa Ginoo, magkinabuhi ta nga mag-alagad sa Ginoo aron maangkon nato ang klase sa kamatayon, bulahan o madaugon. Magatindog ta magsunan o mag-aampo ta. Salamat Ginoo sa imong mga pulong din imong gipadayag kanamo kung unsa kabulahan ang mamatay nga nagtuo diha kanimo ug unsa ka madaugon ang mamatay sa usa ka tawo nga nagalagad kanimo. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Nong Samuel. Kadiin iyang natagamtaman ang imong kaluwasan, nagalagad kanimo uban sa iyang pamilya. Ug salamat Lord sa mga katuigan. Kadiin imo siyang gigamit kauban sa pagsuporta sa imong buluhaton sa ministry. Salamat sa iyang kinabuhi nga natugyan diha kanimo. Salamat sa iyang pamilya nga nabilin o Dios. Kadiin sila nagapadayon gihapon sa pagpangalagan. Busa Lord kami nagaampo nga imo silang dasigon. Ug gihatag ang igong kusog kanila sa niini nga panahon. Ginoo liguna ang ilang mga pisikal nga panglawas. Liguna ang ilang mga hunahon. Liguna ang ilang mga kasing-kasing. Ug Lord, ikaw magatagbo sa tanang panginahanglanon. Ug Lord, kami nag-ampo ng imong presensya bagauban kanamo nininga lamang. Salamat Ginoo sa imong mga pulong ug nasiga ang matagusa nga nagapamalandong niini nga kining imong pulong magapabilin sa among mga kasing-kasing. Ginoo, kining tanan among itugyan kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Pastor, sa pulong sa Ginoo. Ako yung tanang pastors alang sa atuhang awit sa tanan na naadiha sa magani din ni mga pastors.
Jumat. Kadto nga kanta mga igsoon, mao kadto ang one of the favorite ni Manong Samuel. So, pindot kayo, haom kayo siyang kinabuhi. Endureth forever. Mga igsoon, maminaw ta og sa biology gikan sa iyang anak, sa pastora na nadistino karon sa Mindoro, si Pastora Joan. Kasangkot mo, di ba? May udto sa tanan, ay may untog, may buntag sa tanan. Magandang umaga po sa lahat. Nobody is prepared for this kind of occasion. Ano po? And we are so sad pagpanaw ng aming pong mahal na tatay. At hindi ko alam kung ano, hindi ko kabalo kung unsay akong isulti, ano, kay wala jud may wala ko nang sulat, wala may nag-prepare kung unsay akong isulti para sa among amahan karon kabuntagon. Apan ang ako lang masulti sa among papa, ang iyahang yung pananampalataya niya sa Panginoon. I have seen his life when I was bata pa ko. Nakita na ko nga palahubog siya, nakita na ko nga nakik-away siya, nakita na ko nga ang iyang kinabuhi ni adtong wala pa siya sa Ginoo. Ug nakitaan pud nako, na witness pud nako ang iyang kinabuhi ni adtong nahimo siya nga Kristohanon. So di adtong naa siya diri nga ako asyang ginabantayan, giistorya na ko sa iya, gakatawa siya. Ano, sa past kung giunsa mi niya pagdisiplina, giunsa mi ni pagbunal niya sa amua, kung unsa siya ka isog nga amahan. O gakatawa siya, ano, na-reminisce na mo tong mga past nga amo ang ayang ginabuhat sa amua sa una. But we are so thankful to him. It is because when he decided to follow Jesus, itindugan gyud niya ang iyahang faith sa Bisaya, ang iyahang pagtuo. Wala gyud siya hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng napakaraming mga pagsubok sa kanyang buhay at maging sa amin po family. And kung unsa mi karon nga iyahang mga anak, it is because of his discipline, ano, sa iyang pagdisiplina sa amua, sa iyang pagpadako sa amua, nga kaming tanan sa amuang pamilya kami nag-aalagad sa Ginoo. Before his death, I am so thankful to God because binigyan niya ako ng pagkakataon, gihatagan ko niya panahon nga makauli, nga bago siya mamatay. I arrived here, nag-uli sila from the hospital, January 3, niabot po ko January 4. And na-witness na mo ang iyahang paglisod, ang iyahang sitwasyon, mga dili jud sayon, no? Naapoy panahon nga sa among pagbantay sa iyahan, hadlok mi kay nahadlok jud ko kay kami ni mama kay niadtong nasa influence pa siya sa tambal. Mura jud siya maimpyerno, ingon ko kung mamatay ang akong amahan, si papa maimpyerno jud di siya. Moy, giyon na ko nga. Adto ni Pastor Marchita kay iyag yung idil para ang among papa kay mo adto jug langit. Pero nagpasalamat because wala na sayang ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Salamat kay isag nagsakit siya. Gihatagan mig panahon nga makadungog sa iyang mga habilin. Sa habilin sa Bisaya. Habilin sa amua nga iyahang mga anak. Iyang panamilit sa amua nga iyang mga anak. Siguro mo makaingon ko mo nakurot na among luha kay for almost 1 week nga paghigda niya nung wala na siya sa influence sa iyang dialysis. Sige siya panamilit sa amua. Kada pagtawag niya sa amua, manamilit siya, maghilaka naming tanan. Tapos pagkahuman na ito, mag-relax na po siya, matulog na po siya, di ma-relax na po mintan, magkalma na po may. Tapos magpatawag na po na siya. Last Friday ng gabi, maybe it's not his time, giprank niya si Bem. Kantahan ni Bem siya, nagkantahan silang duha.
nag-pray sila sa Ginoo, gibasahan ni Bim og Bible. Pag human ito siya, maglakaw na daw siya. Nguta na si Bim, man ka mag-adto pa sa langit, mag-adto na ko sa langit. Si Bim, sige, kung na-jud ka mapungan, tugtan na ka namo nga mag-adto, maglakaw na. Ngon siya kay, ay ngon si Bim, regards ko kay Uncle Sibyo, kay Auntie Edith, kay Uncle Ray. Ngon siya kay, ayaw, pagdali diha. Friday pa man to, kaya ang gusto man yung adlaw nga, kamatayon kay Domingo man. So, Friday nag-evening. Early in the morning of Saturday, itawag na po niya. Kami nga tanan, itawag niya. So, si Bim, gikan dito, magdagan-dagan na siya pag anhi diri kay, para paminawon ang panamilit sa among amuhan. O, inagdugi hapon, ang iyang panamilit sa amua, muna yung perminting nun, pilion yun ninyo ang Ginoo. Ayaw ninyo biyai ang Ginoo. Magigugmaay mo nga mag-igsuon. Maulang yun na yung ginaingon. Saturday noon, itawag na po niya, inadtugi hapon. And, sa gabi na sa early morning, 1 p.m. in the Sunday morning, Saturday evening, 9 p.m. Nagutang na pa siya 11 oras. Alas 9 pa sa kagabi on Sabado. So, Sunday morning, alauna, iwan si mama kay nadunggan pa daw niya, giampuan pa niya nga iyang mga anak. And after that, dito na, nag-seizure siya. Abi na mo, mamatay na dyan siya at yung time, kanamurang giurong siya ba, kay di siya kamata. Pero, nakamata siya. Naka-recover siya. At doon nga tayo man naka-recover siya, nagkantame, katong ikakanta ka ganina, great is thy faithfulness, ikanta na mo, ikaw ang kusog. After that, ibasahan ni Bimbim og Psalm 23, tapos, iyahang giingan si Mama, Bing, gaksa ko. Ano siya kay Mama, Bing, gaksa ko. So, gigakos niya si Mama og kanang higpit kaayo. After that, kay siya gihapon ang nibuhi, ningon siya, salamat. So, we don't know na yun na pala yung talagang last niya sa amo, last nga niya sa amo akay. Paghawa man adto, giilisan na mo siya, inom kong Milo, pero wala na mo na siya napainom kong Milo, kay nasukab na naman siya, magsuka man siya o mag-inom siya. Bingon siya, matulog na ko. So, nung time na yon, maybe it's 5 o'clock in the morning, sabi niya magtulog na ko. Before mag-6, hindi ko alam kung ilang minutes yun, before 6 o'clock in the morning, yatuan na ako siya dire, o akong gihikap. Kung gihikap na ako siya na, bugnaw na kayo ang singot, nagsingot yun siya, nga itong ginaalagaan na mo siya ni Mama, wala man siya kasingot. Pero dito nga time, nagsingot yun siya. So akong gitawag akong mga pag-umangkon, dali na mo, kay maghawa na si Papa. So, ubanan ninyo siya sa iyahang pag-ahawa, no? Tawag na ako si Jimboy. Pag-abot ni Jimboy, igunitan ni Jimboy ang kamot ni Papang, dito na naghawa na siya. So, very peaceful kaayo nga pagpanaw sa among amahan. Kami nasubok, pero dako po gihapon ang among kalipay. Kay kabalumi nga ang among amahan, naagid siya sa maayo nga lugar. It is, kung ikaw Kristohanon, kabalo ka sa among gibati. Bisag kami gasubo ang among kalipay kay naa nakauban na niya ang Ginoo. Nakita na niya face to face ang iyahang Creator. So dito wala na siya sakit, di na siya mag-antos sa paghigda. Dito nagpuyo na siya sa mansion nga gi-promise sa Ginoo para sa iyaha. Og dito ingon gani ko, blessed kaayo siya kay nakita na gyud niya yung real nga Jesus Christ, tinuod nga naong sa Ginoo. Kitawa pa man, maabot pa ang panahon. Pero di pa karon, no. Maabot ang panahon, pero siya nakita na gyud niya. So, daghang salamat sa kinabuhi sa akong amahan. Ingon ko sa iya pa, kung hatagan mi og higayon nga maanak utro, wala man, di man ta naniwala og regeneration, no. Pero I told him that kung hatagan kong chance nga magpili og amahan, ikaw ra gihapon akong pilion. So ikaw ra gihapon ang amahan nga pilion namo sa among kinabuhi.
kay walay makapuli sa iya. Isip amahan namo nga gihatag sa Ginoo sa amo. Kabalo siya nga gipangga jud namo siya, gigugma namo siya. O kabalo pod siya nga ang among gusto kay waadto jud sa 2019 nagulit ko pa kung mamatay ka nga di ko makauli tinguhaon jud nimo nga maadto kag langit. So mautod jud to ang ako ang habilin sa akong ingon sa iya haog. Mao ginto, nalipay kaayo me. Ano po, lipay kaayo mi nga nakaabot na siya sa langit. Nag-rejoice po ang langit sa iyong pag-abot dito. Daghan kayong salamat sa tanan. Sa tanan na nagtabang sa amoa, sa tanan na miduyog ka namo, sa mga pastors, sa mga churches nga nagkikuban sa amo ang sa aming pagdadalamhati. Maraming salamat po sa lahat ng mga in-kind, sa lahat ng cash sa mga nagbigay. Maraming salamat po. Hindi po namin maibabalik ito, pero ang Panginoon lang siyang magbalik ng pagpapala sa inyong lahat. Sa Danoy family, sa among mga relatives from Zamboanga, Santo Niño, sa uban pa nga mga lugar, daghan kayong salamat sa inyong mga iyaan namo, mga igagaw namo. Bisag dili mi kaila sa inyo kay dili man ta kanunay magkita, pero daghan kayong salamat. Ang inyong presensya dako kayong gibuhat sa among kinabuhi, no. Sa among pagsubo na amo nga makita ninyo nga gakatawang mi, malipay kaayo mi, ano nga nakakita mi sa inyong house. Daghan kayong salamat. Ang tanan nga pagdayeg sa among mga silingan, sa among mga neighbors, sa among sitio leader sa barangay, daghan kayong salamat sa inyong tanan. The glory ay sa atong Ginoo. Salamat. Dili na. Dili na sila kaano. Kumbaga na si mama mag-thanks. Dali mo, tindog mo. Man to ang gallery, right? Ate, paano mag-picture? Ibigay ni babe, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Mao ni among kantahon, we will serve the Lord. Kay ginigyod ang gusto sa among amahan, nga mahitabo sa among kakami tanan, mag-alagad sa Ginoo, magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, muabot ang panahon nga dito mi sa langit magkita-kita. So we will serve the Lord, even with trials come. We will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord, we will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and
and generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Salamat. Ang natag ang Kristanor, the wife, to give thanksgiving message. Buntag sa tanan. Gusto na ko nga kaon nga higayon kapag express ang pagpasalamat sa mga tanan nga duyog ka na mo sa panahon kami nagsubo sa tanang mga pastors. Salamat kaayo mga pastors sa inyong mga pag-comfort ka na mo. Uldo ka balumi nga ang ulo sa among pamilya dito gid siya nagpaingon sa langit. Pero sa tawahanon kinahanglan yamon ako ang comfort. So sa among mga churchmate, kaubanan sa simbahan, salamat sa inyong presensya. Sa among sitio leader, mga matinabangon usab sa mga kagawad. Salamat kaayo mga sa inyong pagtabang kanamo, mga silingan. Bisan pa nagkasakit siya na ang mga silingan namo wala nag ikaw sa ilang tabang kanamo. So, hasta ang nagdalasad sa dayong, salamat usab sa paghatag nila sa time, sa amua, sa ilang tabang sad sa among family. Ug sa tanan-tanan mga kaparintiyan, gikan sa Sambuanga, nag-sacrifice mo nga ni Anhi, karon maki kauban ka namo sa panahon sa krisis sa kinabuhi. Kasama ni ini sa mga akong igsoon, ako mga pag-umangkon sa tanan-tanan nga pag-umangkon ako. Igsoon ako o mga parinti sa tanan-tanan nga mga naa diri karon o sa tanan ni tabang sa among family. Daghan kay salamat, di na mo mabayran ang inyong mga pagtabang ka na mo, pero Ginoon ta magabalik sa iyang mga panalangin sa biya kaninyo. Salamat sad kang Mr. Hinulos o kang Mr. Haujan sa ilang paghatag sa panahon aron maghingo sa iyang balay dito nga temporary. Daghan kayong salamat sa inyong tabang sa akong mga anak ko sa wala po gibiya sa ako sa pagig tambayayong magikuan sa ilang papa na silang kanunay sa kinahanglan nila ang kinahanglan namo ang support nila kanamo. Daghan kayong salamat. Okay. Aputas sa atong closing prayer, gihangin ako ang pamilya na magatindog ka mo. Gihangin nato ang mga pastor na magatindog sila sa inyong program, tubangan. So, ampuan, mga padayon sa iyong comfort o pag
paglikon. Amahan na mo nga tagiya sa kinabuhi. Salamat Ginoo tungod sa imong grasya nga imong gipatagamtang kanamo labi na sa Ganoy family. Salamat Ginoong Dios sa imong pagpadayag niya kami. Ginoo, iabot ang panahon nga din si Manong Samuel imong gikuha pinagi sa pisikal nga kamatayon. Among pagampo Dios sa iyang pamilya nga nabilin na ikaw magapadayon sa pagtabang kanila, paglikon, pagdasig, nga mahimo pang mas madasigon ang ilang pagpangalagad kanimo Ginoo. Luyo niini nga kasub-anan na ang imong presensya o Lord mo'y magalipay kanila. Ihatag Lord ang imong kusog nilang itinahanglan. Ginong Dios kanunay pabati ang imong presensya kanila. Labaw sa tanan Ginoo ang ilang at tinguha sa pagpadayon sa pag-alagad kanila. Nga mahimo kanunay madaugon o Dios aron sa niyana. Ikaw mahimaya sa ilang kinabuhi huwag ang imong kabubuton matumang niya. Ikan kang manang ibing Lord sa iyang mga anak, sa iyang mga apo, sa tanang bahin sa ilang pamilya karon Ginoo. Nagahangyo kami sa imong balang Espiritu Santo na imo silang pagatabangan agakon sila Ginoo. Ipuna sila. Ihatag kanila Ginoo ang paglaom, ihatag kanila ang paginaw. Bisan pa man ining ulahing adlaw, ilang masutkungan ang patayng lawas nimong Samuel. Ginong Dios ang imong kalinaw o presensya magauban. Salamat Ginoo bisan pa man sa tanan ng mga kaigsunan niya karon na uban. Salamat sa ilang presensya o sa among pag-adto Ginoo dito sa lubnganan. We pray ikaw magauban kanamo panalangini ubani kami Ginoo hangtod sa ulahi nga gayon din among ipuson kining patayng lawas ninong Samuel o kini magapaabot unya sa adlaw sa pagkabanhaw nga diin imong banhawon ang tanang nangamatay nga nag-alagad kanimo Dios among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ay, upa na ako. Pwede ng bulak na ako magkuha. Mag-glass. Okay, mag-last natin karon mga igsoon dinhi kay dito niya wala na ang immediate family na lang unya dito. So, pwede kamo na mga igsoon, one line lang para dili kay ta one line ta then gawas na. So, last igsoon before nadalhon natin si Mano dito. Gusto mo tan-aw? Pwede na kita doon na nakita kay kayo na. No, daw di anod. Kunang kayo suka. Uy, pag-music.
Ay,
Well, iya mga isuon. Look, okay, 1, 2, 3. Sit down. Oh, okay. Okay. Next na. So, inom sa sige, na sa una. Sige, uncle. 1, 2, 3. Okay, ayan, balik kayo. Una si uncle. Okay. Sige, 1, 2, 3. Dali. Ada kang bangga. 1, 2, 3. Okay, smile. Okay. Ay, pag-ibig si Kuya. Kuya, ikaw Kuya. Tanan ka pag-usapon. Ang sila. Each person can enjoy the hearing verse of offline and ad-free music Sama siya ito. Ay, sila kayo din. Explore music recommendations tailored to your taste. Tap the banner to learn more. Ay, dito isa Dito pa. Ay, sige. Hawa dyan, Not. Not. Dude, dire patungo lang na ninyo. Okay. 1, Inside, 2, inside. 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Ano pa isa? Okay. Nagasanto ninyo sa mga parinti dahil niya. Santo ninyo nga mga parinti daw. Pa! Ali! Ayaw eh. At least when it comes to your music, Spotify Premium lets you play albums and playlists in any order. No advertisements. Just Sige, Ay mga banner to learn more. tagasanto ninyo nga mga parinte. Parinte. Sa ako ang side. Kaya mama. Side na ako nga ba nga. Ninang bitmas lang ninang bit. Ante, Nong, dari picture daw. Hali na. Kaltilong. Picture. Wala na yung parinti. Lakapiyot gyud, kapiyot. Kon. Oh, gani. Dali ko na nato. Ang sunod kay Kuan. Ang malay-balay maramang tanan. Sunod na yun, malay-balay, maramang ibawi. Katanan. Ay Taw-taw. Sunod na yun, malay-balay, maramang taw-taw. Agusan. Ay,
sorry. One, Ibawi man po, do kitaw-taw. Again. 1, 2, 3. Smile. Sa pa. 1, 2, 3. Asa na picture ni Uncle? Wala na si Uncle. Picture na? Gagaw ng taga Davao. Sunod ang abusan. Sunod daw ang Agusan City. One, two, three. Smile. Ang picture ni Uncle. Wala na nakakita. Asa na siya makita? Isa pa. Isa pa. Okay. 1, 2, 3. Smile. Isa. Next, ang Agusan. Yes. Agusan City. Agusan City, Philippines. Kung anak sila dito, Simbahan. Kibangan Church. Ngayon, ang Kibangan Cargayon. Kibangan